Magandang umaga po sa ating lahat. Sa sama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eukaristiya, isama rin natin sa ating panalangin ang mga sumusunod na pagsamo. Para sa pasasalamat nina Noel and Gloria Kakanindin and family, Eligia Prieto, Mr. and Mrs. Edward and Cheryl Cariaga and family, Paul Ramos and family, Elidia Prieto, Winnie Yulo, Mary Joy Tamondong and family, Flor Lazaro and family, SPPC Tanglao, DMII, PCY, Parish Pastoral Council, Pauline and Mildred Herona, Tomas Cale Pascual, Amari Luvel Pascual, Flor Lazaro and family, Raquel Gonzalez and family, Mr. and Mrs. Aurelio Dulay and family, Nelson de la Cruz and family, Eufrosino Diaz and family, at Contreras family. Para sa mga natatanging kahilingan nina San Pablo family, Inang Rosa and family, Mile and Linda Rosales, Fabian family, Gary and Bernadette del Rosario, Gina Lynn Resuelio, Ray and Digna Dominguez and family, Boyet Santos and family, Rene Santiago and family, J. and Orera Ignacio and family, Divine Nicolas and Remy Cruz. Para sa maagang paggaling nina Leonila de la Cruz, Ruben and Aurelia Santiago, Rubis family, Milo Kakanindin, Fernando Estrada, Nancy Ramos, Hannah Vencer, Asuncion San Pedro, Felisa Lorca, John Carlo de la Cruz, Rufo Gulinao, at Arlene Espiritu. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Teresita, Miguelito Jr., Juan, Romeo, Leticia, Norma, Restituto, Florencia, Isabelo, Maxima, Johnny, Sotera, Domingo, Zenaida, Francisco, Lolita, Elocadio, Cornelia, Hermini Huldo, Lucila, Eleveterio, Purificacion, Aurelio Sr., Valeriana, Bonifacio, Gabriel, Juana, Crescencia, Jonicia, Angelina, Vicente, Virgilio, Zenaida, Ronald, Florentino, Dominga, Apolinaria, Leandro, Milagros, Ricardo, Jaime, Antonio Jr., Romeo, Generoso, Saturnino, Leona, Juliana, Leonardo, Christopher, Apolonio, Mercedes, Eugenia, Arsenia, Jocelyn, Gualberto, Silverio Prieto, Genoniva Prieto, Rosita Cruz, Roel Rodriguez, Remedios Rodriguez, Benito Rodriguez, Jesus Policarpio, Fermina Policarpio, Father Pastor Santiago, Gia Beltran, Anita Kaninindin, Orteo Kakanindin, Lino Kakanindin, Tomas Kakanindin, Antonio Kakanindin, Arlene Kakanindin, Erlinda Peña Rubia, Karina Dilag, at Elijah Brillantes. Ngayon po ay 29 na linggo sa karaniwang panahon.
linggo ng kalinangan, linggo ng misyon. Ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Ang panahon ng COVID-19 ay panahon para makita natin na ang ating yaman ay nasa mga maliliit na bagay na dapat ibigay sa kapwa at ibalik sa Diyos. Sa liturhiya, ang pagsisimba ay buong-buong pagbibigay ng sarili sa Diyos. Ngayong linggo ng misyon, ipagdasal natin ang lahat ng nagtatalaga ng sarili sa pagmimisyon at ang paggalang ng kalinangan ng mga tao. May second collection para sa gawain ng misyon. Sa turo ng simbahan, panahon ngayon para muling matuklasan ang halaga ng maliliit na bagay. Ang maliit na gawang kabutihan ng ating ipinakikita sa mga malalapit sa atin, sa pamilya at kaibigan. Dahil nasa maliliit na ito ang ating yaman, tulad ng pagpapakita ng pagkalinga, pagmamahal sa kapwa. Bagamat ngayoy ugnayan natin ay virtual lamang, dapat maramdaman pa rin ang ating pagiging malapit sa isa't isa. Magsitayo na po ang lahat. Kami at hingin sa Diyos ang namin awang ibigin. Amen. 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 Maria. Amen. Amen. Ave Maria. Ayang tinubuan, imilang darasal, at kapagyaman, ditong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Tayo ay magpuri at magdiwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo ay sa Panginoon, ang bayang hinirang niya upang pamansag ang kanyang kaharian, lalo sa mga aba at nahirapan. Kasama ng panalangin natin sa kapistahang ito ngayon ng Mahalabi ng Santo Rosario, hingin natin ang kanyang paggabay at walang sawang panalangin. Kaya upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, amin natin ang pagkukulang at kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami.
Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristong kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Iyuko natin ang ating mga ulo, tayo manalangin. Ama na ay makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, hinihirang ng Panginoon si Ciro bilang hari upang makilala ng lahat na siya ang Panginoon at wala ng iba. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hinirang ng Panginoon si Ciro para maging hari upang lupigin ang mga bansa at alisan ng kapangyarihan ang mga hari. Ibubukas ng Panginoon ang mga pintong bayan para sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Ciro, tinawag nga kita upang tulungan si Israel na lingkod, ang bayan kong hirang. Binigyan kita ng malaking karangalan, bagamat hindi mo ako kilala. Ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala ng iba. Palalakasin kita, bagamat ako'y hindi mo pa kilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala ng buong daigdig, na makikilala nila ako, na ako ang Panginoon, ako lamang ang Diyos, at wala ng iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Salmo, dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Kahit sa ay ipahayag na Panginooy dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Ang poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutan ay pawang mga Diyos-Diyosan. Ang poon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Ang Panginooy papurihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo't maghandog ng mga alay. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Kung ang poon ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap sa nanginginig ang lahat sa daigdigan. Ang poon ay siyang hari sa daigdig ay sabihin, sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Sa ikalawang pagbasa,
ipinahayag ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika ang kanyang kagalakan ng kanilang mga gawang udyok ng pagmamahal na siya naman niyang inilalakip sa kanyang mga dalangin. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, sa simbahan sa Tesalonika, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwin ay isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at ang Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, umalis ang mga Pariseo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kailang mga alagad, kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, "Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at tinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Na yun ba sa kautusan na bumuwis sa Cesar o hindi?" Ngunit batid ni Jesus ang kailang masamang layon, kaya't sinabi niya, "Kayong mapagpaibabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis." At siya'y binigyan nila ng 1 denaryo. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. At sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay niyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos."
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. God is good all the time. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po ngayon na sa kapistahan na po natin sa buwang ito ng Santo Rosario. Ang araw na to ay ating pong pinagdiriwang sa araw na to ang kapistahan ng Mahalabi ng Santo Rosario. Bagamat ang buwang ito ng buong Oktubre ay buwan ng panalangin sa Mahalabi rin ng Santo Rosario o buwan ng Rosario. Na sa kanyang walang sawang panalangin, tunay ngang ating mapagtagumpayan ang hamon ng buhay na ito sa new normal na to sa panahon ito ng pandemic. At sa inyo pong nanonood ng misang ito sa ating Facebook Live, sa inyong mga computer, sa inyong mga smartphone, smart TV at iba pang mga platform, nawa ating madama natin ang pag-ibig ng Diyos kasama ng panalangin ng Mahalabiring Maria ng Santo Rosario. Palakpakan po natin ang Mahalabirin sa kanyang walang sawang panalangin sa ating lahat. Meron pong 2 taong puputol na mga kahoy noong araw na yon. Unang dumating yung una at hindi na siya nagpahinga. Maghapong siya nagpuputol ng kahoy. Samantalang yung pangalawa na sumunod sa kanya, putol, ilang putol, pahinga, ilang putol, pahinga, ilang putol, pahinga. At pagkaraan na maghapong papuputol ng kahoy, nagtaka yung una kasi siya, maghapong siya nagputol, pero yung kanyang kasamahan na lagi nagpapahinga at pumuputol lang ng ilan, ay mas marami pang naputol na kahoy. Kaya kinabukasan, ang sabi niya, aagahan ko. At nung maagang-maaga, hindi pa sumisikat ang araw at di pa tumitila akong manok, nagsimula na siyang magputol ng kahoy. Maghapon din. Pero yung kanyang kasama, hindi ganon. Pumuputol ng ilan, nagpapahinga, pumuputol, nagpapahinga. At sa bandang uli, mas marami pa rin naputol yung kanyang kasama kaysa kanya. Kaya sabi niya, ano bang ginagawa mo at bakit mas madami ka pang naputol na kahoy kaysa akin na maghapong nagpuputol? Ang sabi nung pangalawa, kasi habang akin nagpapahinga, akin nag-e-energize. Gusto kong lumakas ang aking sarili at saka ako puputol. Pangalawa, kapag akin nagpapahinga, aking hinahasa ang talim nung aking itak kung ito'y matalim ba o hindi na. Kaya kapag matalim, kay daling pumutol ng kahoy. Kaya pala, sa panahong ito, sa dami ng ating pinagdadaanan, baka makalimutan natin yung dapat nating gawin. Maring maghapon na tayo nagtatrabaho, halos buong buhay natin, nakakalimutan natin magpahinga. Tignan ang ating sarili, baka kailangan ng ihasa ang ating pagkatao. Kailangan baka pumupurol na rin sa buhay, sa dami ng pagsubok na ating pinagdadaanan. Kaya nga, dapat may pagkakataon tayong magnilay. Tignan natin ang ating sarili. Baka makalimutan natin yung pinakamahalaga sa buhay na ito. Walang iba, kundi ang Panginoon. Na hindi lang sa mundong ito, kundi magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Kaya nga sa ating binasang Ebanghelyo, tingnan po natin, ang mga Pariseo ay umalis upang siluin ang Panginoon. Paano ba siya mapapahiya? Paano ba nila masusubukan ng Panginoon? Kaya nga, yung mga alagad niya, na mga Pariseo pumunta doon sa Panginoon kasama ang mga tauhan ni Herodes. At sabi nila, Guro, nalalaman namin kayo tapat at tinuturo ninyo ang buong katotohanan. Ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Akala nila, pinupuri nila ang Panginoon. Pero sa bandang huli, ano sabi ng mga taong ito? Ano po sa palagay ninyo? Nayon ba sa katusan na bumuwi sa Cesar o hindi? Alam nyo,
Kapag sinabi ng Panginoon bumuwi sa Cesar, magagalit yung mga tao sa paligid niya. Kasi ayaw nila magbayad ng buwis sa Cesar. Kasi ititanda na sila alipin ng imperyo ng Roma. Pero kapag sa sinabi naman ng Panginoon na, huwag kayong magbayad, nako, lagot. Dadakpin naman siya ng mga tauhan ni Herodes sapagkat sumusuway sa batas bilang sakop ng imperyo ng Roma. At anong kaparusahan? Maaring kamatayan kasi kinakalaban niya ang gobyerno. Kaya ano man ang sagot ng Panginoon, o hindi, talo. Kumbaga, checkmate. Pero anong ginawa ng Panginoon? Anong sabi niya? Batid ni Jesus ang kailang masamang layon, kaya sinabi niya, kayong mapagpaibabaw, bakit ibig niyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis. Una, wala siyang perang pambuwis. At siya'y binigyan nila ng 1 denaryo. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Doon sa perang 1 denaryo, kaninong larawan, pangalan ang nakaukit dito? At ang sagot ng mga tao, sa Cesar po. Kaya nasabi ng Panginoon, kung gayon, ibigin ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. So, sagot na ng Panginoon. Malinaw na dapat sila magbigay ng buwis kasi yung mismong pera ay nakasulat doon yung pangalan ng Cesar. Nakaukit pa nga doon yung mukha ng Cesar. Ngunit ang tanong nga ito, sino naman ang para sa Diyos? Nakawangis niya at nakatatak ang kanyang pangalan. Ito ba yung mga aso? Palagay ko, hindi. Ito ba yung mga pusa? Hindi rin. O baka baboy? Hindi rin. Sino ba ang kawangis ng Diyos? Tayo, mga tao. Tayo nilikha ng Diyos mula sa aklat ng Genesis na kamukha, kawangis ng Diyos. Kaya marapat lang na tayo ay para sa Diyos. Ang tanong, sa pang-araw-araw kong ginagawa ngayon, higit sa panahon ng pandemic, ako ba ay nagiging kamukha ng Diyos? Paano ba maging kamukha ng Diyos? Kapag ba ikinagmamahal, kamukha ka ng Diyos? Opo. Kapag ba ikaw ay nagpapatawad, ikaw ba'y kamukha ng Diyos? Opo. Kaya siyang Panginoon, hanggang sa krus niya, pinatawad niya yung mga nagpapako sa sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Pero kapag ba ikay may galit sa puso mo, kamukha mo ba ang Diyos? Kapag may tampo, sama ng loob, kamukha mo ba ang Diyos? Kapag gumagawa ka ng mali, kamukha mo ba ang Diyos? Palagay ko hindi. Mga kapatid, sa panahon ito ng pandemic, hingin natin ang panalangin ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario na walang sawa nagdadasal na upang sa bawat sandali ng ating buhay, sa lahat ng ating ginagawa, ay pagtulad sa Panginoon. Sapagkat doon tayo susukatin ni Lord. Upang balang araw, kung dumating man ang ating mga oras na humarap sa Panginoon, ang makita ng Panginoon ay ang kanyang mukha kasi tayo nagsikap maging kamukha ng Panginoon. Sa sakramento ng binyag, tayong lahat ay anak ng Diyos. Tayong lahat ay isang apelido. Ang apelido ng Diyos Ama. Kaya nga sa binyag, hindi binabanggit ang apelido ng mga batang binibinyagan. Sapagkat tayong lahat, isa lang apelido. Ang apelido ng Diyos Ama. Sapagkat tayong lahat ay kanyang mga anak. Nawa sa pagtanggap natin ng banal na komunyon sa misang ito at kayo sa spiritual communion, naway maging kalakasan natin to na sa bawat araw-araw na ating pinagdadaanan sa panahon ito ng pandemic, kasama ng Birheng Maria, ay ating gawin lagi ang naayon sa kalooban ng Diyos upang tayong lahat ay Kanya maging kamukha sapagkat tayong lahat ay para sa Diyos. Amen. God is good all the time. Palakpakan natin ang Panginoon. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako
sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, nang may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao, at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan, kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa iisang banal na simbahang katolika at apostolika. Gayon din sa isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At hinihintay ko ang muling pagkabuhay at nangangamatay ng mga buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Ama ng mga bansa upang kanilang makilala ng lubusan ang Panginoong Hesus. Ating isamo, Panginoon, itulot mong purihin ka ng mga bansa. Panginoon, itulot mong purihin ka ng mga bansa. Upang sa bawat panig ng daigdig, ang simbahan ay magsalita ng buong tapang para sa kapayapaan at karapatang pantao at ipahayag ng walang pasubali ang mabuting balita. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, itulot mong purihin ka ng mga bansa upang ang katarungan, pag-ibig at kalayaan ang maging batayan ng kaayusan ng lipunan at mga aral ni Kristo, ang maging bukal ng lahat ng batas. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulot mong purihin ka ng mga bansa. Upang ang lahat ng tao ay matutong magbahagi sa kapwa ng material at espiritual na yaman, at ang pamahalaan at samahang sibiko ay tulungan ang mahihina at aba. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, itulot mong purihin ka ng mga bansa. Upang ang lahat ng mamamayan ay maging mapanagutan at makilahok sa mga gawain para sa bayan at bansa. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, itulot mong purihin ka ng mga bansa. Upang ang mga kapatid nating yumao na kumilala sa Diyos ay makamit ang kapayapaang walang hanggan. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, itulot mong purihin ka ng mga bansa. Sa katahimikan ng ating puso, dulugpay ba natin panagkihingigit sa lahat ng uminang panalangin natin na nagkaroon ng mabigat na kalamdaman dala ng COVID-19, nawa dulutan sila ng lubos na kagalingan ng ating Panginoon. Panalangin din natin ang ating mga kapitan ng ating mga barangay, kasama ng mga konsehal at mga nanungkulan, sa pamahalaan sa pangunan ng ating mahal na Pangulong Duterte at mga kasama sa Senado, Kongreso at IATF at Gabinete, nawa sila'y gabay ng pagpinakalakasan upang ang pandemic na ito sa kanilang paggabay ay ating mapagtagumpayan. Pakibulong pa po ang iba pang natatanging panalangin at kahilingan. Amang maibigin, tulungan kaming mahalin ka sa pagmamahal sa aming kapwa sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ngayit magpasawalang hanggan. Amen.
Isama rin natin sa ating panalangin ang nagdiriwang ng kaarawan na si Helen Sanchez. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal. Sa paglingkod namin ngayon ginaganap sa ang banal na pagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ni ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya naging kapwa na maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hanggang mong magbago ako sa Panginoon sa katauhan. Bunga ng pagtisi na naig at nakamatay kanyang nalupig. Kaya siya aming daan para ay masapit tapat masahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang mga naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan na yung Espiritu, gayong mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan ng kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinag-ati-ati nabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Panginoon ko at Diyos ko. Gayon din naman nang matapos ang hapon ay nawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo
ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Panginoon ko at Diyos ko. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't inalay namin sa iyo tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kinarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Kuspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Santo Papa, ni Dennis naming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na puso na San Jose. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namoy sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan na iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Amang mahabagin, ating sabay-sabay na dasalin ang panalangin through sa atin ng Panginoon, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para papatawad namin sa nakakasala sa amin. Huwag mo kami pahintulot sa tukso at idya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang arpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Isus, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo, kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ibahay kapayapaan, pag-ibig ni Kristo sa bawat isa. Peace be with you. Kapayapaan po ay sumainyo lahat. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. mga kapatid, itong kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, tumatawag sa itaas natin sa Kanya ang ating mga kahilingan at mapalatayang tatanggap sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na komunyon.
Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang narito ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ang buhay ay isang awit ng galak at mayroong liwanag na tatangnaw sa ating pagyapak. Ang buhay ay isang awit ng buhay at siyang papawid nito ay ang pag-asa ng umaga. Kahit anong tindi ng unos, kahit anong tindi ng dilim, may isang inang nagmamatiyag, nagmamahal sa atin. Awit niya'y pag-ibig ng Diyos, tawag niya'y magbalik loob. Turo niya'y buhay ng Diyos lamang sa atin nagkaloob. O inang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria, at dalangin ng bawat pamilya, kapayapaan at pagkakaisa. Ang rosaryo mong hawak namin at awit-awit ang Ave Maria. Puspos ka ng diwang banal, dinggin ang aming payak na dasal. Ihatid mo kami sa langit ng amang mapagmahal. O inang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria sa anak mong si Jesus. Puso namin ay ihahandog ang rosaryo mo't hawak namin at awit-awit ang Ave Maria. Puspos ka ng diwang banal, dinggin ang aming payak na dasal. Ihatid mo kami sa langit ng amang mapagmahal. Tumayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama na'y mapagmahal, gawin mo sa aming banal na pakikinabang. Kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para sa pamuhay sa kalangitan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Orasyo Imperata kaugnay ng COVID-19 virus. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 virus na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng virus na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina
nang mapaglingkuran nila ng may puso at kakayahan ang mga may karamdaman, at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Isinasamo naming ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Panalangin para sa mga pari. O Jesus, ipinapanalangin ko sa iyo ang matapat at maalab mong pari, ang mga lilo at nanlalamig mong pari, ang iyong mga paring nagpapagal dito at sa ibang bansa, lalo na ang mga nasa kaduluduluhang bahagi ng daigdig. Ang mga pari mong naharap sa matinding tukso at pagsubok, ang mga nangungulila at nag-iisa mong pari, ang mga bata, mga may sakit at mga yumaong pari. Higit sa lahat, ipinapanalangin ko sa iyo ang mga paring mahal sa akin, ang paring nagbinyag sa akin, ang mga paring nagpapakumpisal sa akin, ang mga paring nangunguna sa misa namin at nagbibigay sa akin ng iyong katawan at dugo sa banal na komunyon, ang mga paring nagturo at gumabay sa akin, at ang lahat ng paring pinagkakautangan ko ng loob. O Jesus, alalahanin at ilapit mo silang lahat sa iyong mahal na puso, at lagi mo nawa silang pagpalain, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo tayo para po sa ilang announcement. Meron po tayong second collection para po sa apostolado ng misyon, para makatugon po tayo sa mga nagmimisyon po sa iba't ibang panig ng mundo. Sa iba't ibang panig sa mundong ito, na mapalaganap ang mabuting balita, kaya kahit po magkano, tayo po ay magkaloob. Sa darating pong Biyernes, ang simula na po ng nobinaryo para sa mga banal sa November 1. At inaya po tayo ng pagpamisa, ipanalangin, pagdasal ang inyong mga yumaong mahal. Dahil po dito, may mga ilang suggestion po na pinadala ang ating mahal obispo para po sa pagdiriwang ng undas. Dahil nga po hindi tayo pumedi pumunta ng undas ng sementeryo ng October 27 to November 4 dito sa bayan ng Santa Maria. Meron pong ilang mga mungkahi na pwede po natin gawin bilang pag-alaala sa yumao. Una po, sa inyong mga bahay, pwede po kayo maglagay ng maliit na altar na may crucifix sa gitna at 2 kandila, at may larawan ng santo, at may larawan din po ng inyong yumaong mahal na magulang, picture ng inyong lolo't lola o kapatid. Pwede niyo pong ilagay doon para samahan ng panalangin araw-araw. Pangalawa po, dito po sa ating parokya, dito po sa side na to, maglalagay po tayo dyan ng catacomb, yung parang isang uri ng nicho. Diyan po ilalagay Santo Ichero. Tapos lalagyan po natin ng memorial wall na kung saan ilalagay po natin dyan yung picture ng inyong yumaong mahal. Tapos sa baba po, may panalangin na dinadasal sa inyo at panalangin din po na gagawin sa bawat misa na babasbasan po ang inyong mga larawan ng inyong mga yumaong mahal na nakalagay po diyan yung mga picture, ano? Doon po sa tela na para po sila ipagdasal. Sisimulan po natin yan sa Biyernes, no? Sa unang araw na binaryo para sa mga banal. Pangatlo po, dahil ang lockdown po hanggang November 4, sa November 6 po, magkakaroon tayo ng misa sa sementeryo alas 10 ng umaga. First Friday po yun. Tapos po noon, babasbasan po namin mga lay minister na hindi po senior ang mga puntod. Doon po, tsak na may mga taong pupunta doon. Alam po dapat patupad yung
protocol na naka-face mask, face shield, at may physical, social distancing, at may dala kayong sanitizer o alcohol para po sa inyong sarili at maging sa inyong pamilya. So ito po yung mga ilan na ating magagawa at dahil nga po, kaya sa 31 din po, may mga misa po tayo sa ating mga chapel sa araw, saka sa November 1 din po, kung may chapel na araw ng linggo na may misa po tayo noon sa mga chapel, ano? Para po sa ipagdasal, ipagpamisa ang mga yumao. Salamat po sa mga nag-sponsor sa ating mga misa mula noong Nobinaryo Santo Rosario at ngayon po sa pagtatapos ng Piyesta ng Santo Rosario. Bagamat hindi pa po natatapos, dapat nga po araw-araw magdasal ng Santo Rosario hanggang October po, ng buwan ng Oktubre ay buwan ng Santo Rosario. Tatayo na po ang lahat. At panghuli nga po pala, kung meron po kayong anak, kapatid, magulang na 21 hanggang 59 years old na lalaki na may kakayahan po mag-commit ng pagiging lay minister, kami po nananawagan, makipag-unay lang po sa opisina o sa mga SPPC po ninyo, coordinators o sa mga lay minister po natin na naglilingkod. No? Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo at ang inyong buong pamit-angkan na mapagkalinga at mahabagin Diyos Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na banal na pagdiriwang, kumain tayo lagi iningatan ng Panginoon na nagmamahal sa atin at tumatawag sa ating magmahal sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. God is good. All the time. All the time. God is good. Palakpakan natin ang Panginoon. Awitin po ang salve. Ayun. Es nuestra salve. Inspiramos entes et lepes arimarum vale Ergo Pata Nostra Escopolos ad nos converte Jesus dictum fructum ventris tui nobis hoc exilium ostende o clemens o pia o dodo o cis Virgo Maria. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix, ut dignam episegatum porcimus noisti. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, kasihan mo kami ng iyong mahal na pagpapala, yamang sa pamalitan ng anghel, ay makilala namin ang pagkataon-taon ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, papakinabangin mo kami sa kanyang pagkabuhay na maguli sa kalawalatian sa langit.
Hiniling namin ito sa ngalan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Ang tulong ng Diyos ay mamalagi nawa sa atin. Amen. Pangwakas. Narito kami, awit-awit ang Ave Maria, at dalangin ng bawat pamilya, kapayapa at pagkakaisa. Ang rosaryo mo, hawak namin at awit-awit ang Ave Maria. Puspos ka ng diwang banat, dinggin ang aming payak na dasal. Ihatid mo kami sa langit ng amang nagmamahal. O inang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria. Sa anak mo si Jesus, puso namin ay hahandog. Ang rosaryo mo't hawak namin at awit-awit ang Ave